Yo, what's up mga Kadoy TV Sports? Well, mabilisan po ang ating topic nandyan na. Okay? Mike Phillips. Na-reclassified na ha. Okay, ng FIBA as local. Ayan. At ito pa, Mikey Williams ha. Okay, napapabalita na pumirma na daw. Okay, ng 1 taong kontrata sa Converge. Balik PBA na ba? At paano ang mangyayari sa Converge niyan? Alright? At ito pa, Coach Yeng Yao, ang prediction niya, si Ginebra daw po ang magiging first round pick. Yan at mga pa-shoutout. Bago po yan, salamat muna sa ating mga subscribers at followers ng channel na ito. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Sa mga hindi pa po, road to 8K na po, okay, sa Facebook at 20K naman sa YouTube. Okay, itong ating channel. Salamat po sa patuloy na pagsuporta. Alright, dito na po tayo ha. Unahin na po muna natin yung prediction neto ni Coach Yeng Yao. Okay. So, ayan. Sa interview po yan ni Pau Ka. Sa topic ko na po to, sa shorts, no? Or sa reels. Okay. Maganda pong pag-usapan ngayon. Medyo mahaba-haba ang ating usapan. Okay. Hinahanap ko yung pa-shoutout cellphone ko yan. Okay. So, nabanggit po dyan ni Coach Yeng Yao, okay, na posible, no, na magiging first round pick nga po ay itong Ginebra. Ngayon ang pag-usapan natin, no, matagal lang rin natin itong pinag-uusapan, no, okay, ng mga taga-barangay Ginebra fans, na ito marahil po ang kadahilanan kung bakit yung pagkuha ng big man, hindi na priority ngayon ng Ginebra. Okay, kasi sinagot naman na nila ang tawag, no, para magkaroon ng karagdagang big man, di po ba? Yan nga po sa katauhan ni Troy Rosario, di ba? Pangalawa, ito naman pong si Torres, di po ba? At pabalik na rin si Go. So, hindi na po kailangan. Nagtanong din naman ako sa mga nagpupush niyan. No, di nga ako sinagot Sino ang kailangan? Sino ang dapat? Si Slaughter sana, kaso mukhang malabo or tignan pa rin natin, no? Okay? So, wala naman silang masabi. Wala naman talaga kasi maliban kay Slaughter, di ba ba? At naniniwala po ako, no? Okay? Na posible nga pong first round pick ang target. Sino po yan? Pwede pong si Mike Phillips, no? Pwede rin si Melora Brown. Alright? Okay? So, yun lang. Kaya excited na ba kayo mga taga-barangay? O ngayon, hindi nyo na napag-uusapan ng mga big man, ha? So, yan po ang marahil na dahilan. Okay? Kaya, wait lang po kayo. Okay, usapang Mike Phillips. Ayan na po. Reclassified na siya as local. So, ano pong kahalagahan nito? Di mapapasama siya sa lineup. Kasi nga, iisa lang ang kailangan natin as naturalized player, di po ba? Na sasabak dyan sa FIBA, di po ba? Noong Asian Games po, allowed yung dalawa, di ba? Passport lang kailangan. Kaya nakalaro si Ange Kwame at Justin Brownlee, di ba? Pero most of the time, isa lang po ang allowed, no? At yan po ang kahalagahan ng na-reclassify dito si Mike Phillips. Tignan nyo naman po ang laro, no? Para po siyang Philippine version of Giannis Antetokounmpo, mga boss, no? Okay, kailangan lang mag-practice na shooting nito, katulad din ng ginawa ni Giannis, di ba? At sa PBA parang ito Rudy Hatfield, no? Dahil mahasel di po ba? Tsaka malakas. Okay, salaksak na salaksak ito, loob ang laro, no? So yan po yung kailangan. Talaga kahit saan kupunan pa yan, mapa-Ginebra at Gilas, no? Yung mahasel po, yung talagang makikipagpalitan ng muka. Okay, sa mga big man. Okay. So, congrats sa ating lahat yan, ha? Tayo ang panalo dyan. Okay. Ito pa, ang ating huling topic na si Mikey Williams daw po. Napapabalita na nakapirma na daw po. Okay. Well, anong kahalagahan yan? Kita niyo po magiging tandem na yan, no? Magkakaroon sila ng kusakasakali, no? Bakit ganito ako, no? Kasi sinearch ko kanina sa legit sources, di po ba? Ito, tanong ulit natin kay Meta. Hey, Meta. Is it true that Mikey Williams is already signed by Converge in the PBA? Yes, Mikey Williams has signed a one-year deal with Converge Fiber Source in the PBA. O yan, so yan, confirm na.
Okay? So, yan po ang ating follow-up question. Hey, Meta. Mikey Williams is signed already by the Converge. Can you tell us the reference of this information? You're looking for official sources confirming Mikey Williams signing with Converge Fibers A's. You can find updates on the PBA website, Converge Fibers A's official social media, or reputable sports news outlets like ESPN Philippines or Inquirer Sports. So, ayan po ang mga legit sources, ha? Okay? Okay ba kayo dyan? So, ganyan tayo mag-verify dito sa Doy TV. Hindi porket napanood sa ibang vlogger, kakagat na si Doy TV. Hindi. Mag-iimbestiga yan. Okay? Kaya yan po. Okay? Okay po ba tayo? So, Mikey Williams, okay nang pag-usapan natin at na siya po ay nasa Converge na. Okay? So, ano mangyayari dyan? Meron Mikey Williams at itong super rookie na si Juan Gomez Deliano. Juan Gomez pa nga lang nalakasan na tayo madadagdagan pa ng Mikey Williams. So, yun, maganda, no? Okay. So, alam nyo naman po ang mga iniwang performance niya, hindi po ba? Nag-finals MVP siya. Okay, magandang performance, nag-champion ng TNT. Alright? So, mukhang ito ang tinatahak at may napapabalitang import. Sino import na yan? Hey, Meta! Who is the import of Converge for this coming Commissioner's Cup in 2026 in the PBA? Kyler Kelly is the confirmed import for Confirmed. Converge Fibers in the 2026 PBA Commissioner's Cup. Ayan, ha? Ayan. So, ayan ang mga fin-feed sa ating informasyon. Okay? Dito na tayo sa ano pa mangyayari dyan kung merong Mikey Williams ang Converge? Sobrang lalim na ng bench niyan, mga boss. Tapos meron pang 7-footer, di po ba? Galing ng Lakers ito, di ba? At ang balita ko, nag-invest daw. Grabe naman itong parang TNT na, no? Itong Converge, no? Talaga nagpapalakas sila. Okay? Yun na nga lang, ang question dyan, yung chemistry. Doble-doble na sila. May Stockton sila. Meron pa silang Shawnee Winston, di po ba? Meron pa silang si Concepcion, no? Ang dami, no? So, nasa na po yan, no? Sa kamay na po yan, no? Neto ni Coach Delta, kung paano niya ito, palala. May Calvin Abueva pa, baka makalimutan ko, papaalala nyo sa akin yan, Chuck. Lakas, no? Magcha-champion pa sila, sa susunod na content, pag-usapan natin yan. Okay? Mag-shoutout na po tayo, mga boss, no? Sir Eduardo Prasdilla, nag-good morning. Okay, hindi natatakot ang Hinebra ngayon laban sa import ng TNT. Okay. Ayan, may mga tanong pala dyan, no? Magdo-dominate ba si Bolbol? Abangan nyo sa Reels ang mga masasabi ni Doy TV dyan. Good afternoon, Doy TV. Kayo rin po, Sir Robert Kebyab. Nicanor Semyon, shoutout po from Cebu City, ha? Okay, salamat po, malupit to po. Mas malupit po kayo dahil nakikinig kayo kay Doy TV. Alright, dito tayo kay Ma'am Meryl Brioso. Salamat po. Lawrence Correg. Sanay na si JB, okay, sa malalaking import. Okay, kaya kumpiyansa sa CTC Lods. Okay, salamat po. Kay Sir Joseph Pineda, good PM Idol Do. Yes, ako rin napanood ko yung highlights ni Bolbol sa NBA. 3 team nga po ang pinaglaruan niya. About our residence import. Tiwala lang. Puso. Tibay at lukob. Sir Andresito Alantaso, nagmamagandang hapon. Naanin mo ang big import kung wala naman shooting ability at hindi dominante. That's not the case po dito kay Bolbol dahil pinakita niya po may tira sa labas, no? Tapos syempre malaki yan, malaki din ang advantage niya sa ilalim. Hirap na nga tayo kay Junmar as local, di po ba? Ano pa kaya yung 7'3 legit NBA player, ano? Matindi-tindi yan. Matagal pong usapan yan, kaya next content na natin yan. Ito po, si Rod Neron. Okay, nagpapa-shoutout, ha. Salamat po, Wenceslao Hapon. Good PM, Boss D. Doy TV, marami nang nakalaban si JB, malalaki na import. Kaya yan, okay. Roderick Rodriguez, tama lang na hindi matakot si Coach Team ko ng buong Hinebra team sa malalaking import. Dahil hindi naman takutan ang laban. Okay, at walang malaking nakakapuwing. Yan ang highlight ng content, no? Walang malaking nakakapuwing, ha?
Kay Alfredo Delbo, boss kahit bol-bol pa yan, basta Brownlee kami. Okay, dito tayo ha, kay Joel Lubentino, magaling ka talaga, ay mas magaling po kayo dahil naka-tune in kayo kay Doy TV, no? Kaya mas magaling kayo sa akin. Tama yan, bakit matatakot? Maluwag naman sa Boracay. Lino Bruno. Wala na, nasa Hong Kong Disneyland na. Nasa Korea na po ngayon, ang bagong destination. Balita ko, mahal daw po ang domestic flights. Mahal daw Pa-shoutout po Oka Peñalosa. Kay Sir Oscar Peñalosa. Sir Oka, shoutout Okay, dito tayo kay Great, ito. Sabi niya, pinakamalakas ngayong conference ay ang TNT. Magagaling kasi ang mga local players nila, tapos may 7-3 na import na may experience pa sa NBA. Kaya malamang sigurado na sa finals ang TNT at championship na lang ang pinag-iisipan. Pwede. Kasi nung nakarang Commissioner's Cup, nasa finals yan. Di po ba? Pero, tignan pa rin po natin, no? Di pa naglalaro, no? Antayin po muna natin, no? Alright. Freddy Sagob, naglasing ang mga kabarangay, hindi natakot kahit sino kaharap. Oo nga, no? Ganyan si CTC, gusto niya maliliit na import. Okay. Alright. Vincent Nava, nag-good day, tiwala lang, no? Laki kay JB upang makasabay. Okay, salamat po sir. Sir Archie Makirang, nandyan. Sir Julio Laksa, talaga hindi takot si Tim Cone. Si Sean Chambers, 6'3" lang. Pero nakuha ni Coach Tim ang Grand Slam. Naks. Pero iba po kasi noon time na yun no? But anyway, komento nyo po yan, no? Respeto ni Doy TV, no? Romulo Macaraeg, Idol, Doy TV, totoong iiwan ni CTC ang Hinebra at nagtatanong lang po kasi ang sinasabi ng mga bulang vloggers. Sige, tanong natin kay Meta yan, Hey, Meta! Is it true that Coach Tim Cone will leave Barangay Hinebra for Magnolia and LA Tenorio will transfer to Hinebra? No, it's actually the opposite. LA Tenorio has been appointed as the new head coach of Magnolia, while founder Gina Rose coach Tim Cone has denied any coaching swap rumors, and there's no credible info on him joining Magnolia or LA Tenorio transferring to Ginebra. Narinig nyo yan, no credible info. Anyway, ito po, John Tan Paraon or Parawan. Hindi naman kasi si Tim Cone ang mga laro kaya hindi natatakot. Pero solid ka barangay ako, pero talaga mahihirapan si Justin Brownlee. Okay, tignan po natin sir Okay, tignan po natin. Kay Dennis Collado, Cesar Collado, kay Sir Ying Botelyagen, kahit daw po walang import, it's me your dad. Hindi naman po. Alam nyo po, yan ang sinasabi ko Dapat po inaalam muna natin ng konteksto bago tayo mag-comment, no? Paano ba sinabi ni Coach Yengyao yun? Saan siya nanggaling, no? Yung iba po kasi, basta sinasabi ni Coach Yengyao, content na dito sa mga mga vlogger. Di ba? Kaya minsan pag nagpapa-interview si Coach Yengyao, yan marami na kayong content parang ganun yung mga nasasabi niya. Kasi yan po ang ginagawa ng ibang vlogger para magka-content. Kahit yung salita na out of, basta lang nabanggit, i-highlight na nila. Yan po ang pagkakaiba ni Doy TV, no? Kaya tignan nyo, wala po ako dyan na makikita nyo na sinabi ni Coach Yengyao daw na unfair daw. Dito tayo kay Sir Virgilio Martinez. Mga hanggang semi lang ang Hinebra daw. Kay Tim Cone yun, wala naman balak mag-champion yan. Imbes na palakasin ng lineup, lalo pang pinahina. Ano pong ibig nyo sabihin? Sir, ano pong ibig nyo sabihin? Rodante Sabida, kontento daw po siya kay JB. Sir, nag-trade po ang Hinebra, di po ba? Nag-trade sila, nakuha nila si Holt, nakuha nila si Rongie Barrientos, no? So, di naman po every
off-season, magti-trade na magti-trade, no? Paano ka makakabuo ng chemistry niyan? Ano pang pinahina? Si Brownlee naman talaga import natin eh. Kailan po ba nabago yan? Di po ba? Hindi mababago. Maliban na kung magkasabay-sabay ang kompetisyon ng PBA tapos may laro sa labas ng Gilas, no? Doon lang siguro papalitan yan. Pero kailan po? Kasi po, wag na kayong umasa na mapapalitan yan. Kasi nga po kay coach team ko, nakikita niyo okay, di yan papalitan. So yan po yun. At sa next content po natin, sir, i-topic natin yan. Maraming salamat po. So yan po ang ating mahabang content ngayon dito sa Doy TV, ha. Okay, magkikita po ulit tayo sa susunod na content dito lamang po sa ating channel. So nabasa ko naman lahat ng pa-shoutout nyo, no? Maraming salamat po at stay safe, guys. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.